Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Handa na po ba ang bawat isa? Mamawit, pumalakpak para sa ating Panginoon. Ikaw may napapagod na? Huwag ka mapagod. Ito para sa atin. Amen! Sabi sa awit, Diyos lumalating kahit ataas ka, walang pagkakawa. Diyos na walang kapares at banal. Hallelujah! sa inyo, Panginoon. Kadakilaan mo, O Diyos, ay nararapat itaas, nararapat isigaw, nararapat, Panginoon,
na ikaw ay naglaliwanagin magpakailanman. Hallelujah. Yes. Holy Spirit. Yes. Hallelujah. Yan mo, Panginoon, namin maranasan ang pagkilos o Diyos, yung banal na Espiritu sa pagsasampang ito. Ayan mo, Panginoon, na mandaman ang bawat isa ang iyong presensya. Hallelujah. Kilos lamang. Alam mo, Diyos, ang dala-dalang nabigatan ng iyong mga anak. Na minsan, masasabi namin, ayaw na namin. Minsan, masasabi namin, nagsawa na kami. Pero ang iyong pangako, Panginoon, lagi mo pinapaalala sa amin. Sino man ang siyang nagliligaran, sino man ang siyang nagpapagay, ay bibigyan mo ng kapatid. Walang Diyos na katulad sa iyo, Panginoon, noon pa man, magpanggang ngayon. Kaya nararapat naman na itaas ka at dakilain. Hallelujah! Sa lahat ng panahon. Hallelujah! Sa bawat oras, sa bawat minuto, sa buong buhay namin. Hallelujah! Ito ba yung nakakayo ba kami, Panginoon? Makakaawit ba kami? Nagawa ba namin pumalakpak? Nagawa ba namin sumayaw? Nagawa ba namin na ikaw ay tuloy?
Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sabihin mo habang may hina, habang may hina, sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pumili ka. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga. Isa pa, habang may hina, sabihin mo, habang may hina, sa'yo ako ay sasamba. Yes, Lord. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga. Salita, taas kita, sabihin mo! Taas kita. Itataas. Yes, Lord! Itataas ka, Panginoon! Sa buhay ko, sa puso ko, sabihin mo, minsan pa itataas kita, Panginoon! Kapatid, sabihin mo yun! Sabi mong nasaan, nagagalak ang Panginoon. Sabihin ang kanyang mga anak ay nakaamin na nagpupuri sa Kanya. Yes, Lord, sa buhay namin, sa puso namin, itataas ka namin, Ama. Woo! Hallelujah! Tingnan pa! Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita.
Okay. Ipagpatuloy po natin ang ating presensya, ang dami ng presensya ng ating Panginoon. Aming Amang Diyos na nasa langit, pinupuri ka namin at dinadakila ka namin sa gabing ito. Yes, O Lord God, inuhati ka namin, dinadakila ka namin. Nararapat, Panginoon, na ikaw ay papurihan at pasasalamatan, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay, O Lord God. Maraming salamat po sa presensya ng bawat isa, Panginoon, na narito ngayong gabi, na pinili nila, Panginoon, na ikaw ay makapili nila, Panginoon, sa oras nito. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang patuloy niyo pong ipinagkakalob sa amin. Bagaman hindi kami nararapat na tumanggap ng iyong mga biyaya sa araw-araw, ngunit ikaw ang aming Ama na handang mag-provide sa aming pangangailangan. Panginoon, alam ko po na ang bawat isa ay may pinagdadaanan. We pray, Father God, na kayo po ang mag-comfort sa bawat isa. Kayo po ang magpapalakas sa bawat isa, Panginoon. Huwag niyo po hayaan ang bawat isa, Panginoon, na panghinaan, Panginoon. Bagos, Panginoon, matuto po kami lumapit sa iyo, magpakumbaba, Panginoon. Kilalanin ka higit sa lahat, Panginoon. Ikaw na o Diyos ang patuloy na maghari sa aming mga puso, O Lord God. Sa gabi ito, Panginoon, we pray, Father God, na pagkalinisin niyo po ang aming mga puso, ang aming isip, Panginoon, sa anumang kasalanan na aming nagawa, Panginoon. Patawad, Lord God, sa aming pagkukulang, Panginoon. Patawad, Panginoon. At Lord, we pray sa mga taong gagamitin niyo po sa gabi ito. Kayo po ang mag-guide sa kanila, Panginoon. Pagkapuspusin niyo po sila ng iyong mga salita, bigyan niyo po sila ng karunungan na nagmumula sa inyo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya, Panginoon. Sa biyaya ng buhay, Panginoon, na narito kami, Ama, na handang magpasalamat, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, sa nagawa niyo pong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa patuloy niyo pong pag-guide sa amin, maging sa aming pagpasok, Ama, sa trabaho. Sinasamahan niyo po kami, Panginoon. Hindi niyo po kami pinababayaan. At patuloy niyo pong pinuprovide sa amin ang aming pangangailangan, maging financial man ito, Panginoon. Maraming salamat po sa mga biyaya, sa kahit anong aspeto, Panginoon. Patuloy niyo po kaming pinagpapala. Bagamat hindi kami karapat-dapat na tumanggap ng iyong mga pagpapala. O Diyos, maraming salamat po. At sa taong gagamitin niyo po, Panginoon, na magbabahagi ng iyong mga salita, pagkalooban po siya ng iyong karunungan, Panginoon. At Panginoon, itago niyo po siya sa inyong likuran, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming ipinagkatiwala sa iyo, sa ngalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Tayo pangunahin sa gabi namin. Salamat po aming Ama sapagkat sa gabi ito. Kami po ay yung pinintulutan na madako sa gabi ito. Ang kayo po o aming Diyos ay awitan, pasalamatan, makinig ng inyong mga salita. At narito kami, o aming Diyos, hindi dahil sa may tungkulin kami o kung mayroong na-assign sa amin gawain, hindi gagawin po namin, kundi narito kami to bless your name.
sapagkat kayo pong may sabi, ayon po sa aklat ng mga Hebreo, na huwag namin kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. At kapag aming kinakaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon, nilabag po namin ang sinasabi po sa banal na kasulatan, huwag namin kaligtaan. Kaya naman, hindi po namin ito kinakaligtaan sapagkat ang aming kaligtaan ito at ipagpalit sa anumang bagay na hindi naman po kasing halaga ng aming fellowship sa inyo. Kami po ay nagkakasala at ninineglect po namin ang iyong presensya at ang iyong mga salita at kayo po mismo o ng Diyos. Kaya aming Ama, narito po kami, hindi sa kanino pa man o sa anong pamang bagay, kundi narito kami sapagkat niutos po niyo sa amin to have fellowship with one another. Sapagkat sa fellowship, kayo po aming nakakasama sa fellowship. Kami po ay napapalakas sa fellowship, Panginoon. Kayo po ang aming pong nanuluwalhati sapagkat sinusunod po namin ang inyong mga sinasabi. Salamat po sa sandali ito sa aming pag-aaral ng inyong salita. Aking pong nilagay sa inyong mga kamay at paanan, o Panginoon, lahat ng ito. Dalahin ko po ng banal na Espiritu na sa magtuturo sa amin at tutulong sa amin o Panginoon po ang aming mapakinggan ay amin po na isa pamuhay sapagkat dito po kayo nalulugod. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Sabihin po niyo sa yung katabi, huwag mo muna akong kakausapin. Sapagkat kung Sunday po ay napalitaan ko, may nagpagkuhan sa likod, nagkataon pa namang yung mag-asawa na katapat namin nakaupo sa likod. Alam niyo po ba kung bakit yung anubiyanan ko? Yung anubiyanan ko kaya hindi na po siya umaten. Una sa lahat, mahina po yung kanyang tenga. Pangalawa, may nagkukwentuhan siyang madalas niyang makita. Kaya, pagka kayo ay nandito sa church, iwasan niyo pong pagkukwentuhan. Kasi po kapag tayo nagkukwentuhan, nare-reject, neglect natin ang alin, ang salita ng Diyos, hindi mismo ako, hindi ang salita ng Diyos at ang Panginoon. Kaya nga po kapag mayroong makipagkwentuhan sa iyo, sabihin mo, please, mamaya na tayo mag-usap. Ano? Parang meron tayong maunawaan. Alam niyo kung bakit may maraming mga Christian hindi nag-grow? Hindi po sila nakikinig. Lalo na yung mga natutulog pag nandito, wala, tingnan nyo ang kanilang attitude, ganun pa din, hindi nagbabago. Kasi po walang natututunan. Kaya maraming mga mananampalataya na talagang hindi nagbabago ng karakter o attitude. Kasi wala naman po silang na uunawaan na i-apply na salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos po ay gamot. Gamot sa ating mga ugali, mga attitude na hindi po nakakalugod sa Diyos. Kaya kung tayo ay tumatanggap na titigay ng Word of God, ibig sabihin naman, para tayo kinik-chemotherapy ng salita ng Diyos. At of course, nababago tayo. At kaya tayo gustong magbuhay ng Panginoon para maging effective tayo sa ministry, sa Panginoon. Kaya ang ating tatalakayan ngayon ay pinamagatang deny yourself. Kung ating pong gagamitin ang laptop, delete yourself. Pero itong word na deny ay of course halos magkapareho sa delete. Ang isa daw pong Kristiyano kapag patay siya sa kanyang sarili at si Kristo ang nabubuhay, naging pagpapala siya. Ganun din ang pastor. Kapag patay ang pastor, buhay ang Panginoon, mag-bless ang church. Ganun din po tayo mga mananampalataya. Pero kapag ikaw ang buhay, ako ang buhay, patay si Kristo sa buhay po natin, hindi po nag-bless ang mga tao, lalo na ang Panginoon. So, itong ating topic ngayon ay alisin natin, katulad ng prayer ni John the Baptist, ang sabi niya kay Jesus Christ, He must increase, I must decrease. Ano po? Meron din pong isang kanta na, more of you, less of me. Pero totoo siya na dapat less. Kundi talagang wala. So, ito po, ang buhay Kristiyano, kapag si Kristo ang nabubuhay,
ikaw ay naging pagpapala. Pero kapag ikaw ay nabubuhay, madalas nakakastumble o nakakatisod. Okay? So deny yourself. Ang sabi dito sa pero bago tayo magpatuloy, salamat sa Panginoon dahil ang aking boses ay nandito sa 99.9%. Ano po? Hindi po sa 100%. Pero salamat sa Panginoon sapagkat unti-unti nang lumilinaw ang aking boses. So then he said to them all, if anyone would come after me, he must deny. Sabihin mo sa iyong katabi, deny yourself. And take up his cross daily and follow me. So sa ating pong pasunod sa Panginoon, meron siyang requirements. Kung inyo mapapansin, yung unang mga disciple, napakatitindi nila. Bakit? Nung tinawag si Matthew na isang tax collector, doon mismo sa opisina niya. Nung tinawag siya ng Panginoon, iniwan niya ang kanyang trabaho, sumunod sa Panginoon. Si Peter, nung tinawag ng Panginoon, iniwan ang kanyang trabaho, ang isda, at sumunod sa Panginoon. Kaya nung time na yun, napakatitindi ng mga disciple na ito. Bakit? Talagang totally sila ay sumunod sa Panginoon. Wala nang ano ba, yung bang, di ba may mga nagsasabi, Panginoon, hayaan mo lang yung tatay ko ay ilibing ko bago ako susunod sa iyo. Ibig sabihin noon, yung tatay niya mamamatay na. Kaya antayin mo nang mamatay ang tatay niya bago siya sumunod sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, hayaan mo ang ilibing ang patay ng mga patay. Ano ibig sabihin? Yung patay, of course, patayan yung tatay niya. Hindi yung nakipag-ibing, mga patay spiritually speaking. Ayan, mag-ibing ang patay physically ng mga patay spiritually. Ayan. So meron namang iba, Panginoon, susunod ako sa iyo, pero teka muna, magpaalam muna ako. Ayan. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sino mang susunod sa akin, kailangan buong-buo commitment ang pagsunod. Sumusunod ka sa Panginoon na wala ng anumang dahilan. Deny yourself. So, i-apply po natin ito sa ating buhay. At tukunin natin yung book of Isaiah 46:9-11. Accomplish God's purpose for your life. Sabi dito, Isaiah, remember of the Lord kay Isaiah, so pamitan ni Prophet Isaiah, remember the former things, those of long ago. I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. From the east, I summon a bird of prey from a far off land, a man to fulfill my purpose. What I have said, that will I bring about. What I have planned, that will I do. Okay, ito pong ating papag-usapan ngayon. The first step to following Christ is self-denial. Pero sa panahon natin ngayon, marami po hindi po nakakagawa nito. Ano po? Kasi mahirap mong isuko yung kung anong meron ka at kahit na ang sarili mo, hindi mo kaya i-surrender. Pero tanan nyo kapag sinurrender natin ang ating buhay kay Lord, i-take over ka niya. Pero kapag hindi mo i-surrender ang buhay mo sa Kanya, hindi ka niya i-take over fully. Kapag i-surrender mo yung buhay mo kay Lord, may mga pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Pero kapag hindi mo sinusurrender, maaaring walang magbabago sa buhay mo. Bakit? Hindi siya makakilos
100% sa iyong buhay. Bakit hindi mo sinusurrender ang buhay mo kay Lord? So the first step to following Christ is self-denial. When we deny ourselves, we are ready to accomplish our life's purpose. Ano po? Kapag hindi natin ipinayalan ang ating sarili, nakahanda tayo na magawa anuman ang plano, anuman ang purpose o layunin ng Panginoon sa buhay po natin. Nakahanda tayo. Bakit? Gini-give up mo ang iyong sarili. Pag sinasabi give up mo sa sarili, lahat, yung pangarap mo, ambisyon mo, yung plano mo, lahat, i-give up mo siya. Bakit? Just to accomplish your life's purpose. From human point of view, following Christ is costly. Napakahirap. But in the long run, it is the best decision we could ever make. Sa palagay ninyo, kung tayo ay susunod kay Jesus Christ 100%, meron tayong pagsisisihan? Meron? Kaya? Sa palagay ninyo, pag susunod tayo sa Panginoon 100%, hindi kaya niya tayo pagpapalain. Kaya hindi makagawa ang Panginoon sa atin. Bakit? Kasi meron tayong reservation. Katulad ni Abraham, nung tinawag siya, wala siyang reservation. Umalis siya kaagad. Pero marami sa atin ang tinawag ng Panginoon, pero hindi po umalis. Saan? Sa buhay niya. Anong buhay niya? Yung buhay mong dati ay manginginom, meron pa rin paunti-unti, panakanakang pag-inom, yung buhay mo dati nagsisigarilyo, yung buhay mo dati na nagsisinungaling. So may mga buhay tayong noon na dapat wala na yun. Bakit? Yung total ng pag-alis mo doon sa buhay na yun. Katulad ni Abraham, totally umalis siya. Yung sinabi ng Panginoon. So, ang ating pong pagsunod sa Panginoon, ito ay napakahirap. Pero sa mga nagmamahal sa Diyos at alam ang purpose ng buhay niya, hindi po mahirap. So learn from Isaiah 46:9-11 that in the end, God's purpose, will, word, and plan will prevail. Ang question po natin para lumitaw itong ating outline. What did God say will prevail in the end? Ano ang sinasabi ng Panginoon na mangyayari sa wakas? Number 1, there is none like me. There is none like me. Bakit kaya? Kung inyong babasahin ang context nito, of course, ang immediate context nito ay nasa verses 1 to 8. Kaya kapag na kayo ay kumuha ng text, para maintindihan niyo yung text ninyo, tingnan niyo yung context. Yung immediate context niya, nasa taas o kaya nasa baba. Pero madalas po, nasa taas yung immediate context. Para para ma-expound mo, para maintindihan mo yung text na iyong pinipresent. So dito po, sabi dito, remember the former things, those of long ago, I am God and there is no other. I am God and there is none like me. So ito po yung sinasabi, there is none like me. Ngayon, bakit sinasabi ng Panginoon ito sa Israel na there is none like me? So God said this because Israel was comparing Him with the idols which were works of men's hands. Sinabi ito ng Panginoon sa mga Israelita. Bakit? Kasi ang mga Israelita, kung mabasahin yung context dito, sabi ng Panginoon, gumagawa kayo ng inyong mga Diyos-Diyosan sa magitan ng inyong kamay,
tapos sila ay inyong inilagay sa isang lagayan, o kaya sila ay inyong binubuhat, sumasamba kayo sa kanila, manalangin kayo sa kanila, pero hindi naman sila nagsasalita, hindi kayo tinutugon. Ito po ang pinakamalaking kasalanan sa bayang Israel. Alam niyo kung bakit ang Israel ay sila po ay naging bihag sa Babylon for 70 years? Dahil sa kanilang unfaithfulness sa covenant nila kay Lord. Dahil doon, hinayaan ng Panginoon ang bayang Israel ay maghirap, maging alipin sa isang bansang napakalupit. Bakit? Para sila ay makarealize sa kanilang pagtataksil sa covenant nila kay Yahweh, sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay merong Diyos-Diyosan sa buhay, hinayaan ng Panginoon ang mga problema, hinayaan ng Panginoon ang mga pagsubok, ang mga kahirapan, bunga ng ating pagtataksil sa ating covenant kay Lord. So even the disciples of Jesus Christ could hardly put their faith in Jesus. Tingnan niyo ha, yung mga disciple na ito, nakikita na nila si Jesus Christ, kasama nila. Pero, hirap sila, nahihirapan sila. Kailangan mo nang idaan sila sa matinding pagsubok ng Panginoon para magkaroon sila ng pananampalataya sa kay Jesus Christ. So they kept on failing Jesus' expectation of them. Kaya nga sasabi ng Panginoon sa kanila, ang liit ng iyong pananalig. Bakit? Kasama niyo ako, pero wala kayong pananalig. We Christians many times do not trust and obey His word. Marami na tayong narinig na mensahe. Sunday service, midweek service, youth service, pero ang tanong, doon pa sa ating narinig, ilan doon ang ating naisagawa na we do not believe He can do impossible things. Itong bagay na ito, talagang hindi tayo nananalig sa Panginoon. Bakit? Subukan niyo ito. Dumaan kayo sa isang lugar, may nakita kayong magandang bahay. Ang sabi nung kasama mo, ay, ang ganda naman ng bahay dito. Tapos, may nagsabi sa iyo, ang ano diyan, ang monthly ay 60,000. Ha? Ay, huwag na lang, ang mahal-mahal pala niya. Pero gusto ko yung lugar dito. Gusto ko yung bahay nila. Pero ayaw mo, bakit mahal? Bakit? Kasi ang tingin mo sa Diyos, maliit. Ang tanong, posible ba na ikaw ay makatira sa mga garang bahay? Pero sa isip natin, imposible. Doon pa lang, nakikita mo na kung ano yung meron ka, kung anong pananampalataya ang meron ka. Number 2, I make known the end from the beginning. Sabi po rito sa Isaiah 46:10, make known the end from the beginning. I make known the end from the beginning. Ito po ang ibig sabihin niya. This is one of the greatest differences between God and anyone else. Bakit? Even the end of everything in this world has been written in His Word. So we can know and believe that Jesus is unique and special. Halimbawa, yung pagwawakas ng mundo, alam na ng Panginoon yun. Di ba ba? Nakasulat na yun. So, sinusulat ng Biblia ang end. Pero, babalik sa beginning. Bakit? Kasi alam na niya kung ano yung end, babalik sa beginning. At siya ay makikipag-cooperate sa tao para ano man ang plano niya sa tao ay maganap. Halimbawa, sinabi ng Panginoon na ang Israel ay pupunta sa Promised Land. So sa Diyos, alam niya yung end. Ano yung end? Promised Land. Pero babalik ulit. Bakit?
tinitingnan niya kung paano makarating doon ang bayang Israel. Kaya ito po yung ibig sabihin. Even the end of everything in this world has been written in His Word. So we can know and believe that Jesus is unique and special. God's uniqueness is that He starts from the end and goes back to the beginning. Alam na ng Panginoon na ang mundong ito ay gugunawin. Ang ibig sabihin, tapos na sa Kanya yon. Yung mangyayari sa hinaharap. Pero kailangan niya babalik. Aatras. Pero yung end, nakatakda na. Ang nakakagets ay magsabing Amen. Amen. Okay. Alam ng Panginoon mamamatay ang bawat isa. End yun. Pero, tinitingnan ng Panginoon yung journey mo. Saan nagsimula yung journey? Kung ikaw ay makakilala kay Kristo. Jesus Christ is the author and the finishers of faith. Tinitingnan ng Panginoon kung paano ka makatapos sa iyong takbuhin. Parating sa finish line. Marami pong mga taong mabilis pero biglang tumigil. So God has made known through His Word how everything will end. Kaya ang dalangin po natin, ito mga kapatid, darating ang panahon na mawawala tayo sa mundong ito. At yan ay alam na ng Panginoon yun. Yung end ng buhay natin, tapos na sa Kanya yun. Pero paano ba natin ito tinapos? Ayan. Marami pong mga mananampalataya o kahit mga pastor, hindi po nag-finishing well. Bakit? Sa gitna, nalaglag. Marami pong mga napakainit, pero biglang huminto. Kaya po ito ang problema. So ang ating dalangin, anuman ang end na itinakda ng Panginoon sa atin ay ma-finish natin well. Makarating tayo doon ng Diyos ay nalulugod sa atin. Number 3, ang sabi ito, I summon a man to fulfill my purpose. Ito ang pakiusap at panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin na maganap natin ang layunin niya sa buhay natin. Itaas ang kamay ng mga narito ngayon, alam niya na ang kanyang life's purpose. Itaas ang kamay. Hindi si Bana talaga, alam na yung life's purpose, ano? So sabi dito, from the east, I summon a bird of prey from a far off land, a man to fulfill my purpose. What I have said that I will I bring about, what I have planned that will I do. So ano ang sabi ng Panginoon? A man to fulfill my purpose. One thing wonderful about God is that He wants to involve men and women in His plan. Ang Panginoon, hindi siya gagawa ng anumang bagay sa lupa kung walang involvement ng tao. Hindi siya pwedeng mag-intervene sa lupa kung wala ang mahitulot ng tao. Bakit? Sa Genesis chapter 1, nilikha tayo ng Diyos at sa kanyang wangis at larawan. Ang sabi niya, at tayo ay binigyan ng power to rule, to domain over all the earth. So kahit ang Diyos hindi siya pwedeng mag-intervene agad sa mundo. Bakit? Lalabag siya sa kanyang salita. Ano ang kanyang lalabagin? Binigyan ng Diyos ang tao ng kapangyarihan to rule over all the earth. Kaya bago siya mag-intervene sa mundong ito, dadaan siya sa tao. Nung bugunawin niya ang Sodoma at Gomorra, dumaan siya kay Abraham. Nung bugunawin niya ang mundong ito sa pagitan ng tubig, dumaan siya kay Noah.
So ang Diyos ay laging ini-involve niya ang mga tao para magawa ang kanyang plano. Hindi po siya gumagawa ng mga bagay na hindi involve ang tao. Bakit? Kasi ang tao, si Genesis chapter 1, binigyan niya ng kapangyarihan to rule, to domain over all the earth. Kaya naman, yung pagkakatawang tao ni Jesus Christ ay napakalaking biyaya at pagpapala para sa atin. Bakit? Kasi dahil sa kanyang pagkakatawang tao, ang Ama ay makaka-intervene sa lupa dahil sa kanyang pagiging tao. So hindi na siya makipag-deal sa kanyang tao, kundi makipag-deal ang Ama sa kanyang anak na naging tao. At dahil sa kanyang pagkakatawang tao, ang tao ay makarating sa langit. Kaya po mga kapatid, yan ang napakaling pagpapala sa tao nung si Jesus Christ ay nagkatawang tao. So let us not invite God to join us in our plans. Rather, let us join Him in His plans. Ang tanong, alam ba natin ang plano ng Panginoon sa atin? Kapag hindi natin alam ang plano ng Diyos sa buhay natin, kapag hindi mo alam ang plano sa buhay mo, hindi mo alam ang purpose ng Panginoon sa buhay mo, trahedya yan. Mamaya po, tingnan natin. So discover God's purpose for your life and do everything to accomplish it. Okay, wala po dito, hindi po nilagay. Ang sabi po ng isang author, ito po ang kanyang sinabi. The greatest tragedy in life is not death, but life without purpose. Ulitin ko po, the greatest tragedy in life is not death, but life without purpose. Bakit walang? Kasi ang buhay na walang purpose, wasted life ang tawag noon. Pagsasayang ng buhay. Sayang yung mga taon mo na dinagdag ng Diyos sa iyo na hindi mo nagawa ang kanyang purpose kasi hindi mo alam. Bakit hindi mo alam? Hindi mo inalam. At kahit alam mo, marahil hindi mo ginagawa. Kaya yung mga taong nagdadaan natin, sayang. Ang tawag na ay wasted time. Marahil, marami tayong mga pinagkakatalan sa buhay. At kung talagang ang atin pong priority ang kingdom of the Lord, hindi sana ang St. Lord of Life Blissville, pabahay, nagmumultiply na ito ng maraming mga kaluluwa. Pero bakit hindi? Kasi hindi natin ginawang ating life's purpose. Anong ating mandate? Go and make disciple. Yan ang mandate. Yung tanong, ginagawa pa natin? Okay lang sa atin na mag-church. Okay na lang yun. Atin na magawain. Minsan nga, tinatamad pa tayo mag-attend ng mga cell groups. Ano po? Bakit? Ay, hindi natin, kumbaga, yung ating priority, hindi po 100%. Maaaring 50-50. Ano po? So, ano klaseng mananampalataya ka? 50-50? Ang mga mananampalatayang 50-50, pagbabalik ni Lord, hindi siya makakasama. Bakit? 50-50. Para bang kalahati na sa dilim, kalahati na sa liwanag. Bakit hindi makakasama? Kasi yung mga hindi po talagang committed kay Lord, yun po ang maiwanan dito. Bakit? Sila ang magdadanas ng puot ng Panginoon na kapag ibinuhos na ng kanyang puot sa lupa, maaaring maranasan nila. Bakit? Kasi ang Panginoon ay make commitment at ang Panginoon ay committed sa atin. Ano ang commitment ng Panginoon? Yung buhay niya, ibinigay niya para sa kaligtasan natin, para tayo maging
ang bilang sa kanyang kaharian. Yan ang commitment ng Panginoon. Pero ang tanong, yung bang buhay natin na ibigay natin kay Lord 100%? In return sa kanyang, in response sa kanyang ginawa sa atin? Sa taong ito, magsasabi ba tayo kay Lord na, Lord, from now on, Lord, itong taong 2023, I dedicate my life, I rededicate my life, I recommit my life to you. At ang aking dalangin, Panginoon, na ikaw na ang mabuhay, hindi ako. Ikaw na ang maghari sa buhay ko. Ikaw na ang masunod. Ikaw na ang maging Panginoon ko. Ikaw na ang maging hari ko simula sa sandaling ito. Sa palagay ninyo, pag ginawa niyo, walang magbabago sa buhay niyo. Palagay ko, mayroon. Pero kung wala tayong commitment, wala tayong dedication kay Lord, yung ginawa natin last year, mangyayari pa rin ng taong ito, yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Eh mga kapatid, siguro kayo naman ay nanonood ng mga palabas na Left Behind. So tingnan ninyo yung sarili, tingnan natin ang ating sarili. Kung si Lord kaya ay dumating, makasama kayo ako o baka ako ay ma-left behind. Seeking God's purpose for our lives comes easy when we decide to live not for our own. Amin po ba? Kasi madalas po sa atin, sinasabi natin kay Lord na Lord siya, pero hindi naman natin siya sinusunod bilang isang Lord. Ayaw pa rin ang masusunod. Ayaw pa rin ang nagdesisyon sa buhay natin. Ayaw pa rin ang Panginoon sa buhay po natin. Kasi po ang isang pinakamatinding kalaban natin sa buhay nito, hindi si Satanas, yung sarili natin. Pag sinabi kong, ayaw kong mag-self-growth, ayaw kong mag-matil, ayaw ko. Ayaw kong manalangin, ayaw ko. Ayaw kong magbasa ng Biblia, ayaw ko. Kaya po mga kapatid, hindi si Satanas ang kalaban natin na matindi, hindi ang sarili po natin. Have you discovered God's purpose for your life? Ang nakakaalam sa kanyang purpose ay sabi ng Amen. Amen. At alas yung sinasabi na yung buhay na walang purpose ay parang nagsisleepwalking. Di ba? Yung naglalakad na natutulog. Ganyan ang itsura ng buhay na walang purpose. Ganyan ang itsura ng isang taong nabubuhay na hindi alam kung ano ang kanyang layunin sa buhay. Lumalakad ng natutulog. At tiyak, sa paglalakad ninyo na natutulog, tiyak, hindi kayo mahulog sa bangin, mababangga kayo sa pader. Have you given up living for your own desires and decided to live in God's purpose for you? Marami po tayong mga desires, pero ang sabi ng Biblia, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kung ang ating buhay ay nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos, ang ating buhay ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, darating ang araw, na naman ang desire ng ating puso, Kanyang ibibigay sa atin. Pero, kung yung desire natin, ang sinusunod natin, hindi ang desire ng Panginoon sa buhay natin, ang ating buhay hindi magiging masaya, hindi magiging maganda ang buhay natin. So have you given up living for your own desires and decided to follow or to live in God's purpose for you? Kayo po ang makakasagot nito. Tayong lahat ay tumayo at awitin po natin ang awitin kanina yung itataas kita. Pwede ba kayo mag-commit kay Lord sa tingin ng Lord? Mula sa araw na ito, manawag Lord, ikaw ang aking itataas, hindi ang buhay ko ito. Yes. Yes, Lord. Aming Ama, salamat po sa inyong
mensahe sa gabing ito at dalangin ko po na naway napukaw po ang aming langgamin o aming Diyos. Na upang sa taong 2023, magawa po namin ang inyong purpose. Hindi po ang purpose po namin. Magawa po namin ang inyong kalooban. Hindi po ang kalooban po namin. Masunod namin ang inyong salita. Hindi po ang sarili po namin o aming Diyos. Dalangin ko po na sa 2023 ay mag-multiply ang church dito. Sapagkat ginagawa po namin ang purpose po namin sa buhay po namin. Dalangin ko po aming Diyos na empower niyo po kami by the power of your Spirit to do your will. Pagawa po namin ang purpose. Empower po niyo kami na sa buhay po namin ito, kayo po ang aming itataas. Hindi po ang aming pang sarili. Yes, Lord. Hallelujah. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may lupa sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Taas po natin ang ating kamay sa ating Panginoon. Sabihin natin, Panginoong Jesus, simula sa gabing ito, tinatalaga po ang aking buhay sa inyong mga kamay. Inihandog ko po ang buhay nito sa iyo, Diyos. Simula sa araw nito, ang aking dalangin, na ikaw na po ang mag-take over sa buhay nito. Simula sa gabi ito, Lord, itataas kita, ipapakilala kita, ipagmamalaki kita sa aking mga kaibigan, katrabaho, kaklase. Simula sa gabi ito, ang Diyos, ang aking pong dalangin, na iti-cover niyo po ang buhay ko ito. Inibigay ko sa inyo ang buhay ko ito. At kayo na po ang tunay na maging Panginoon mo, maging Diyos ko, maging Hari,
ng aking buhay. At Panginoon, aking dalangin, empower niyo po ako by the power of your Spirit. O Diyos, hindi lamang itaas ko ang iyong pangalan sa pagitan ng panandaliang panahon, isang buwan, 2 buwan, 3 buwan, kundi sa buong 2023. Allow me, O Lord God, to lift up your name. Allow me to let your name be made known to me. Yes, Lord. Allow me to glorify your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Hindi lamang sa taong ito, kundi sa darating pang mga taon. Narito ang buhay kong ito, Panginoon. Binibigay ko na sa inyo. Kaya na po, ang bahala sa buhay ko ito. Hindi na po ako ang masusunod, kundi ikaw, Panginoon. At simula sa gabing ito, aking Diyos, nihiling ko po ang banal na Espiritu ang maging power sa akin upang magawa ko ang inyong purpose sa buhay ko ito. Sapagkat nalaman ko sa gabing ito, the greatest tragedy in life is a life without purpose. Yes, Lord God. Narito, Panginoon, mula sa araw na ito, ilagay niyo po sa aking isipan na malinaw, hallelujah, ang inyong layunin sa buhay ko ito. At tulungan niyo po akong magawa ang mga bagay nito. Sapagkat nais ko, Panginoon, na malugod po kayo. Nais ko, Panginoon, na matuwa po kayo. Maparangalan kayo. Maluwalhati kayo sa magitan ng buhay ko ito. Allow niyo, Panginoon, ano man ang sitwasyon sa buhay, ano man ang mga pagiging pagdadaanan ko pa, nangangako ako sa galing ito, itataas kita, ipapakilala kita, itatanghal kita sa buhay ko ito, ano man ang sitwasyon. So help me God, help me God. Hallelujah. Yes, Lord. At Panginoon, empower me by your Spirit. Move me to the level of power of your Spirit. Hallelujah. We give you glory, honor, and praise. Hallelujah. Itataas kita. For the last time. Itataas kita. Yes, Lord. Sa buhay ko, sa puso ko, itaas, itaas. Yes, Lord God. Hallelujah. Yes, hallelujah. Ama, aking dalangin na iglesia nito ako, Panginoon. Empower niyo po. At sa taong ito, gawa ang pangalan ng Panginoong Kristo ay maitaas, maluwalhati, magparangalan, magpurihan, at may kanyang Panginoon sa lugar ng Diyos saan niyo kami nilagay, sa aming mga workplace, sa mga eskwelahan, sa aming kapitbahay, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, gawa ang ating iluwan ay magliwanag sa harapan ng bawat tao. Na makita nila ang iyong pangawalhatian, ang inyong kalindigan sa buhay po natin. Makita nila, Panginoon, ang inyong mukha. Tulungan niyo po kami. Ito po ang aming panalangin namin, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Panalangin sa amin. Amen. Sabi ang makapasat na rin at ating pagkatawang panalangin sa Bukas na po yung ating basket para sa ating opening.
Magsitayo po tayong lahat at ituon natin yung ating kamay sa ating Panginoon. Aming Amang nasa langit, aming Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Ama, sa pagbubukas mo ng ating puso, sa pagtuturo mo, Panginoon ko, kung paano tumulong sa kapwa. Salamat po, aming Diyos, at kami ay patuloy mong binibiyayaan. Kaya naman, Panginoon, narito ang aming handog sa iyong harapan. Tanggapin mo, Panginoon ko, kasama ng aming sarili, Panginoon. Ibinabalik namin ng lahat ng ito, Panginoon ko, ng ayon sa pagkakabigay mo sa amin, O Diyos. Aming Amang nasa langit, patuloy mo pong turuan ang mga tao na wala pang joy sa puso nila kung paano magbigay, Panginoon ko. Nawa, aming Ama, ang lahat ng mga bagay na ito na nasa iyong harapan ay magamit namin para sa iyong kaluwalhatian. Ito po, Ama, ay namin pag-aari, Panginoon. Ang lahat ng bagay na meron kami, Panginoon ko, ay pinamamahala mo lamang sa amin. Nawa, O Diyos, turuan kami, Panginoon ko, kung paano namin ito mapamahalaan, Panginoon ko, na naayon sa iyong kagustuhan. Aming Ama, dalangin po namin na ang pananalaping ito ay magamit lamang sa iyong ikalalato at kaluwalhatian, Ama. Maraming salamat po, Ama. Basbasan niyo po ang lahat ng nagbigay at nagkaloob ng pananalaping ito at kaloob na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkatapos ng po, kahit kami muli, ating closing prayer. Salamat po, aming Ama, sa inyong mensahe. Salamat po sa bawat isang narito ngayon, aming Diyos. At Ama, nakita po ninyo kung sino po ang faithful sa inyong gawain at hindi. Kaya po, aming Diyos, ang aking dalangin ang matapat, O Panginoon. Katulad ng aming narinig ay laging sapat at higit pa sa sapat sa kanyang pangailangan. Ama, ang aking dalangin, ingatan niyo po ang aking mga kapatid sa anumang espiritu ng sakit o karamdaman, sa espiritu ng virus na kumakalat sa mundo ito. Ama, iligtas niyo po ang bawat isa, hindi lamang kami, kundi ang aming mga pamilya, O Panginoon. Hindi lamang ang aming pamilya, kundi ang church na ito, aming Diyos. At Father God, amin po sinasansala, kinakansila, sinasaway at pinapalayas ang espiritu ng virus sa aming bayang Pilipinas. Lumayas ka sa pangalan ni Cristo Jesus. Hallelujah. Ama, ang aking pagdalanan sa aking mga kapatid dito, ano man po ang kanilang pangailangan, kayo po ang mag-provide sa buhay kayo po ang aming provider. Hallelujah. At Ama, dalayan ko rin po ng bawat isang narito ngayon, ano man po ang kanilang mga personal prayers, tumunin po niyo ang kanilang mga panalangin, O Panginoon, ayon sa inyong kalooban. At aming Ama, dalayan ko po, maghari po kayo sa bawat isa, sa bawat pamilya, sa church na ito, sa aming bayan. At O Panginoon, dalangin po namin, na i-take over niyo po kami, i-control niyo po kami, O aming Diyos. Upang sa gayon, hindi po kami ang mabubuhay, kundi kayo ang mabubuhay sa buhay po namin. Sapagkat kung kayo po ang mabubuhay sa buhay namin, tiyak na kami ay naging kalulugod sa iyo, maging kalulugod sa iyo at kasiyahan po ninyo. Salamat po, O Diyos. I declare victory, prosperity, blessing upon blessing, good health, hallelujah, in the name of Jesus Christ. The Lord will bless you and protect you. The Lord will smile and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. In the name of the Lord Jesus Christ, ang lahat ay magsabi, Amen.